Sabi ko, ayoko nang bumalik. Hindi naman dream maging artista eh. Alam ko acting sa acting, pero minsan kasi mga eksena na hindi ko na-feel. Tagal mo na ata walang TV show, no? Yes po, matagal. Ilang taon na? I think it was 2019, so almost 6 years Bakit? po. The pandemic, may existing show po kami noon, tapos syempre we had to cut it short dahil nga sa uncertainty ng times. Medyo mahirapan kami sa taping, maraming cast members na either underage or over the safe age to work during those times. So it just didn't make sense to continue the show. So we had to cut it. Made the hard decision to cut it short. So after nun, parang nag-reset po lahat eh. Tumigil yung mundo ko eh. Yung fast-paced life sa showbiz. At in a way, parang na-enjoy ko masyado yung pagpapahinga sa bahay, yung makasama ko yung time ko with my family. And parang ayoko nang bumalik sa Talaga? sa fast-paced life at showbiz life, Kasi parang for how many years, Yun ang ginagawa mo, almost half of my life, yun ang ginagawa, biglang tumigil na parang, wow, ang sarap ng feeling. And I think blessing in disguise yun, in a way, na nakasama ko yung family ko. Kasi little did I know, after ng pandemic, mag-aasawa na yung kuya ko, umalis na sa bahay, yung sister ko nag-migrate na sa Spain. So I think sakto lang yung time na ilang 2-3 years na magkakasama kami. Parang in a way, I was looking at it as a blessing ni Lord na kasi nawala din ako matagal ng oras at time sa family ko eh. Kahit sa birthdays nila, hindi ako nakakasama. Minsan nakakalimutan ko na college na pala yung kapatid kong babae. Di ba high school ka pala? So college na ako. So, oh my gosh. Alam mo yun, parang biglang nag-slow down. Nag-normalize yung buhay. So ayoko nang bumalik. So sabi ko, Naramdaman kang ganun? nag-normalize bigla. So sabi ko, ayoko nang bumalik. Tsaka na, mababurnout ka rin po eh, in a way. At the time, parang inisip ko gusto kong tumira sa US kasi I was staying there for quite some time din. So inisip ko, kahit dito na lang siguro ako. Ituloy ko yung pag-build and sell sa Manila, tapos kahit magharap na lang ng normal job sa Amerika. Alam mo yung, kahit ganun okay lang ako, basta tahimik yung buhay. I was at that state na. Pero siguro that time, ewan ko, I was just finding a way to escape. Why? I mean, is it because burnout lang or? I think so. I think it was that also. I think when it's too much, kahit na-enjoy mo, parang it's not also good for you, as a human being. I think it's too much. Kasi sa simula, I didn't really want to become the dream maging artista. I just had an opportunity to work at a young age. Kaya I had to stop school para makatulong sa mom ko because my dad passed away. Tsaka at that time nung nagsimula ako, hindi naman sure kung may mangyayari. Pero nung biglang nagpipick up, ayun, nakakatulong kayo mama hanggat sa sabi ni mama, Ken, retire na ako. Sige retire ka na. Pwede na. Alam mo yun, so ayun, siguro naging blessing lang. Super blessing. So I just went with the flow, Pero na-enjoy ko naman eventually, syempre. I wouldn't stay, I think, as long for kung miserable naman ako, di ba? It was not parang mental health or something, but you simply enjoyed that break. Tama ba? I think it's also part So for your you mental went na, alam mo yun, too much tawag dito. Hindi naman exposure, pero I don't know how to say it. May term ako, hindi ko lang masabi. Pero how did you snap out of that? What Yes. made you say, I have to stop this and move forward? It was a really weird time for me. I was in a really long relationship and then it also ended. So sabi ko, I think, so I was in Spain, sabi ko, you know what, there was something missing. I've been dodging projects left and right. It just didn't feel right to me to do a project like this. And ganun, sabi ko, bakit wala akong gustong tanggapin in a way? Deep inside, ayoko rin talagang bumalik at that time. Pero deep inside, sabi ko, pero parang may kulang. I can't just leave yung ganun lang. Parang may gusto ko din akong iwan sa industriya na kinalakiat ko rin, diba? So sabi ko, I wanna give back not only to the fans, pero biglang na nag-step away. No announcement, nothing.
parang actually yung pandemic was a perfect escape for me. Kasi kahit wala pang pandemic na yun, during that last show, parang may ganun nga akong feeling, ang pakiramdam na parang nagiging jaded na yung loob ko. I don't know. I was fearing na bakit it might affect my acting as well. Alam ko acting sa acting, pero minsan kasi kailangan totoo eh. So minsan may mga eksena na hindi ko na-feel, na nakikita ni Direk Cathy yun. So sabi ko, ay ito na yun. Ito na yung lumalabas yung what I was feeling the inside. Pabalita dati, di ba, na you're among the first na dapat lilipat sa GMA7. Tama ba yun? Or was that just a rumor talaga? Well, I didn't have a contract with ABS, so you know, me and my manager were just keeping our options open. Of course, at that time, ABS was still our number one, but we weren't really sure what was going to happen. It's super uncertain times, especially with all the shutdown and everything. So, in the end of the day, as much as they're my family, I grew up with them. It's still a business, diba? So, yeah, so it was really, so we're just keeping our options open lang. I think that's just the smartest thing to do during that time. Pero So, sabi ko, bumalik ka bumalik ka bilang producer naman, pero nag-a-acting sa movies lang. yes po. So, nasa Spain ako, kausap ko yung writer ko na friend ko, si Mark Angos, who's a writer sa lahat ng mga TV shows ko po sa ABS. So, tinawag ko siya. Sabi, kamusta ka na? Sabi, okay naman. Hindi na ako sa Spain. Ikaw, kamusta? Sabi niya, tara, usap tayo pag uwi mo. Maybe we can talk about something. And then, nagkikita kami dito. Sabi ko, tara, balik kaya tayo. Pero, what if we do our own production? This is, ayoko yung mga pinipit sa akin eh. Gawa tayo ng sarili natin. Kung anong gusto mo. And doon na nagsimula lahat na, okay. And doon din yung gusto kong iwan dito sa industriya is production na kahit wala na po ako sa harap ng camera. Kahit behind the cam na lang, nagpo-produce pa rin kami ng entertainment na, di ba, nagbibigay pa rin kami ng entertainment sa mga manonood. Anong fulfillment sa'yo nun? Masaya po. Super saya. Siyempre, I want to give back to the industry that gave me, who made me who I am and gave me and my family what we have. More than that, also the fans, So sabi ko, I think it's time for me to come back. But in a way, iibahin ko. Not the same as before. I get to control my projects, kung anong gusto kong puntahan, kung anong gusto kong gawin. I think mas fulfilling yun, that you create something, kahit isang idea mo lang, na ito nga Chikitin Prad kong bagong teleserye, nabuo lang yan sa inuman eh. Nandun kami sa beach house sa Batangas, nag-wine na kami. Tara, sabi ko, I want something action, light, comedy. Ang bibigat kasi naman nangyayari, gusto ko magbigay ng relief sa tao. Siyempre, andun pa rin yung romance, yung action, to keep, things interesting. Pero gusto ko sa lahat ng kailangan nangingibabaw yung pagka-lightness. So, co-producer ka dito? Yes po. Wow! Ako yung nag-isip ng concept. So, Pero hindi naman ako writer. Kwento mo nga kung anong storya nito. Well, we just wanted, yung inisip ko yung character ko. Kasi ang daming nakikita ng characters na ginagawa ngayon. I wanted to be just an average Joe. Basically, an everyday, normal guy na kahit sino pwede maging hero. Nakaka-relate po yung tao na kahit ako pwede akong maging ganyan. Alam mo yun? Magastos to, Ken. Magastos po to. Sobra. Paano? Sobrang so, anong iniisip gastos. nyo? Kasi co-producer mo naman TV5. Yes po. We chose Prague because we want to shed light. Kahit kami, lalo na si Mark Angos, even before, nung nag-Dolce Amore po kami, Italy, nung nag-Make It With You po kami, Croatia. So, we're venturing into more of those, yung typical places na gusto namin ipakita din sa manonood, to the places na hindi masyadong kilala. So, Dahil ba yung taping? Buo na ba? Tapos na? hindi pa po. Ongoing pa rin po kami. Ongoing So, pa rin kayo. we're currently in week 5 and week 6 right now, taping. And super happy po ako dahil nakuha po kami ng Netflix. Wow! nabili po. Congratulations! Re-release, right? Yes, sa Netflix, which is super malaking bagay yan for me. Netflix is super important. Especially now kasi, well, of course, TV is still, sa masses, malakas pa rin TV. Pero, the platform and everything's evolving eh. Media. So ang laking tulong talaga yung Netflix, even for abroad. While you're going through it, what's the feeling? Parang hindi totoo eh. Kasi parang almost 5 years in the making po ito eh. Kasi ang daming this was greenlit by GMA and ABS as well. Ay, talaga? Yes, both po. But then, there's some stuff that happened and negotiations.
And sa Napunta dulo, sa TV5. Napunta po sa TV5. Wow, 3 istasyon, Ken. Yes, yes, May yes. bidding ba ito? Or ano Hindi naman nangyari? po. But not only just for the project, but ang inisip ko rin po kasi dito yung longevity for my production company. And I just felt like TV5 was the perfect home for my production company as a business. Ang taray nung may company, ha? At your age? Yes po, yes So, ano ba yung secret doon sa Prague? Secret. Yun, abangan nyo nun po. Speaking of secret na may love story, kamusta na yung puso mo ngayon? I'm a much, much better person now. Ayoko ng mga arte. So single ka ngayon? I think it's time to open that book.